Ephesians 2 verse 20. Together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets. The cornerstone is Christ Jesus. Ito po ang huling Bible verse na naging focus ng ating devotion last week na rooted in Christ. Sa huling pagkakataon nga po, namnamin natin uli ang naging mensahe nito. Kaya nga po ngayong umaga, nais ko pong tanungin muna ninyo yung mga sarili. Am I rooted in Christ? Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa TSCCFI Morning Devotion. Manalangin po. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Ama. Patuloy mo pong pagbibigay sa amin pagkakataon na ma-assess po namin yung aming relationships. Napakahalaga ng iyong morning. Nawa, O Lord God Jesus, ay ma-trust po namin at ma-realize po namin ano po yung nararating sa amin. Dapat kami lang basta satisfied na kami ay naniniwala. Help us to understand and at the same time, O Lord God, sa puso at yung salita araw po na ito. In Jesus' name, Amen. Lahat po tayo naniniwala na may Diyos. At ang bawat isa sa atin may sariling kaparaanan to express our faith to our Lord Jesus. Pero regardless kung ano man yung pamamaraan mo to express your faith in God, masasabi mo ba na you are rooted in Christ? Rooted in Christ, ang Tagalog po nun ay nakaugat kay Kristo. Bakit kaya ginamit ang salitang ugat o root? Ang halaman, bago po ito ang puno, bago po itong maging isang ganap na isang puno, ito po ay nagsimula sa buto. Ang buto ay nilagay sa lupa, dinidiligan, nilalagyan ng fertilizer, kinocultivate, tapos diba, pinupruning pa nga yung puno, diba? Para ito ay lumago at maging mabunga at magkaroon ng kapakinabangan sa mga tao sa paligid. Sa Bible, ang rooted in Christ po, tayong mga tao na naniniwala sa Diyos, nagsimula po ating paniniwala o ang relasyon natin sa ating Diyos sa pagkakaroon ng ating paniniwala o pananampalataya. And because of faith, we yearn to learn to know more about Jesus and become rooted in Him. Ang root o ugat ay pinaka-importante part ng isang puno. It provides nourishment sa pamamagitan it provides nourishment na nanggagaling sa tubig, sa lupa at sa araw. At dumadaloy yung nourishment na yon sa kanyang mga dahon at nagbibigay ito ang nagiging dahilan kung bakit nagiging green yung puno, nagbibigay ng ganda sa puno at nagiging kahanga yung puno. Di ba may ibang mga puno na ang yabong, ang ganda ng tindig, mabunga at nagiging kapaki-pakinabang sa mga tao, na-enjoy ng mga tao yung kanyang buhay. Ang roots o ugat din ay nagbibigay katatagan at lakas na panatilihin ng isang puno na nakatanim doon sa lupa. Nakatanim ng matatag sa lupa. Kaya naman sinasabi, di ba, nila na magtanim tayo. Yung mga environmentalists, they encourage us to plant trees para maiwasan yung polusyon at yung pagbabaha. Sa simpleng paglalarawan ng root o ugat, can you imagine what could happen to you kung ikaw ay hindi nakaugat kay Kristo? Hindi lang basta pananampalataya ang meron ka dahil naniniwala ka, hindi lang basta pananampalataya dahil naniniwala ka na meron Diyos, kundi dapat nakakapit tayo sa Diyos. Ito yung essence ng being rooted in God, ang pagiging ang nakaugat kay Kristo. Ikaw, ang buhay mo, ang puno, at ang puno, ikaw, yung buhay mo, ay nakaugat kay Kristo. Paano ba natin malalaman
if we are rooted in Christ? Meron pong 3 akong katanungan para ma-assess natin kung tayo ay rooted in Christ. Una po, kamusta ka sa panahon ng mga unos at pagsubok? Remember, ang puno na may matatag na ugat, kahit gaano kalakas ang bagyo, kahit na mabaha siya, kahit malakas yung tubig, yung current na tubig, hindi ito basta-basta matutumba dahil yun sa kanyang ugat. Ang sabi nga po sa Jeremiah 7 verse 7 to 8, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Kaya kung ikaw ay napapadala, kung ikaw ay sumusuko sa mga pagsubok at hamon ng buhay, baka hindi ka rooted in Christ. Pangalawang tanong, kamusta ang pagganap mo ng iyong purpose? Ang sabi po sa John 15, "Remain in me, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me." We all know that God chose each one of us to become His instrument. Tayo pinili ng Diyos maging instrumento para maging ma-experience natin yung kapangyarihan ng Panginoon at tayo ay maging living witness kung gaano kapangyarihan ang Panginoon. Ngunit tayo rin po ang kanyang gagamitin para iparating, ipakita, iparinig sa buong mundo yung kapangyarihan, yung greatness ng ating Panginoong Hesukristo. At tulad ng isang puno, kailangan natin maging mabunga upang magkaroon ng kapakinabangan sa mga tao sa paligid natin. Maging mabunga in a way that we are telling the people, preaching the Word of God to other people. At yung pangatlo po na katanungan, naguguluhan ka pa rin ba sa mundong ito? Kung rooted ka in Christ, hindi ka na nadideceive sa mga bagay sa iyong paligid. Alam mo kung ano yung tama at paninindigan mo to at hindi magugulo ang iyong isipan dahil sa mga pananaw ng mga taong hindi pa naman lubos na nakakakilala kay Kristo. Kaya kung ikaw ay madalas naguguluhan sa mga bagay-bagay sa iyong paligid at hindi mo alam kung ano ang iyong gagawain, baka hindi ka pa rooted in Christ. Now, gusto kong malaman, ano ang sagot mo sa 3 katanungan na nasabi ko? Are you rooted in Christ? Kung ang sagot mo ay may halong pag-aalinlangan at hindi ka sure, meron akong isasuggest sa iyo na 5 bagay na pwede mong gawain to become rooted in Christ. Una, you should surrender your life in Christ. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos ay yung buong puso natin at hindi parte-parte lang. Baka meron ka pang hindi na isusuko kay Lord, kaya ka laging nako-confuse at pabago-bago ang iyong isipan. Kaya kung hindi ka rooted kay Christ, ang una mong dapat gawin is to assess yourself and surrender your whole life in Christ. Pangalawa, napaka-importante na you meditate on God's Word. Paulit-ulit ko po itong sinasabi na hindi lang po tayo basta nagbabasa ng Biblia. Hindi lang basta nagbabasa ng Biblia, kundi dapat inaaral po ito at minimeditate. Kaya nga we encourage everyone na magkaroon po ng daily devotion sa ating Panginoon. Kasi ang daily devotion, it is not just reading the Word of God, but you meditate it, pinag-aaralan mong maigi, and the Spirit of the Lord will speak to you. Magpapakilala ang Panginoon at tutulungan ka kung paano malaman ang kanyang will. The more you meditate God's Word, the stronger your roots will become, and your connection, your relationship with Jesus will definitely improve. In order to deceive the lies of the enemies and the lies of this world, para hindi po tayo naiisahan ng mundo, hindi tayo naiisahan ng
mga kakaibang pananaw ng mundo. Kailangan natin malaman at maunawaan ng lubos ang salita ng ating Panginoong Hesukristo na matatagpuan sa Biblia. The Bible tells us na ang tao who lacks knowledge ay napapahamak. So hindi lang po sapat na naniniwala tayo na meron Diyos. Kailangan nakikilalanin siyang mabuti. At ang pangatlo, kailangan po magkaroon tayo ng communication sa ating Diyos. Hindi po dapat mawawala ang ating prayer life sa ating Panginoon at ang pag-worship sa Kanya. Pang-apat, napaka-importante rin po that we are surrounded by the right people. Yung mga tao na pananampalataya natin o mas mahigit pa nga po yung pananampalataya sa atin para po nag-guide tayong maigi. At ang panglima, we should always humble ourselves to God. So if we want to improve, if we want na maging rooted tayo in Christ, we have to surrender our whole life to God. We need to meditate God's Word. Don't forget, don't miss any communication. Lagi kang mag-pray and worship. Tapos you surround yourself with the right people and you humble yourself to God. Kapatid, God wants us to grow. And part of growing spiritually is being rooted in Christ. So this morning, let us pray that we continue to grow, be dedicated, set apart, and sacred in the presence of our Lord Jesus. Manalangin po tayo. Hallelujah, hallelujah, O Lord. O Lord Jesus, Lord, I believe in you, O Lord God. Nung araw na tinanggap kita sa aking buhay bilang Lord and Savior, naniwala po ako sa iyo. Pero Panginoon, hindi pala sapat yung basta lamang pong naniniwala sa iyo. Patawad, O Lord God, na kahit naniniwala po ako sa iyo, marami pa pong kulang sa aking buhay. Kaya pala, O Lord God Jesus, madali akong mahulog sa kasalanan. Kaya pala, lagi pa rin akong naguguluhan sa mga pananaw ng mundo. Kaya pala, O Lord God Jesus, marami pa rin katanungan sa aking buhay simply because I am not rooted in you, O Lord God Jesus. Itong misconception na ito, O Lord God, alam ko marami po ang nagkaroon ng ganitong kaisipan. Kaya salamat, Panginoon, ngayong umaga, naliwanagan mo ang isipan ng bawat isa, na hindi lamang basta makontento na makilala ka namin, kundi maging deeply rooted sa iyo. Tulungan mo kami, Ama, na yung 5 kaparaanan para maging rooted sa iyo, O Lord God, magawa namin. Unang-una, O Lord, na surrender po namin yung sarili namin, our whole self sa iyo, Panginoon. Tulungan mo yung mga kapatid namin, O Lord God Jesus, na nahihirapang isurrender yung parte ng buhay nila. Tulungan mo sila sa mga oras na ito na makita nila ang kahalagahan ng pagiging rooted in you, O Lord God Jesus. Lord Jesus, may each one of us be rooted in you, O Lord. Magkaroon po, manorish po namin yung message mo today so that we can effectively share your love and yung hope na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Ama. In Jesus' name, Amen. Kapatid, huwag ka lang makontento na kilala mo ang ating Panginoong Hesukristo. Get more deeply connected with Him. Sabi nga po dito, kapatid, God wants us to grow. And part ng pag-grow spiritually ay maging deeply rooted sa ating Panginoong Hesukristo. I hope na yung mga katanungan na ito, yung katanungan natin kanina, makatulong sa iyo. Are you rooted in Christ? Marami pong salamat. God bless.